Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel. Ayan, so good evening again. Ito kakauwi lang natin ng bahay and nakapagluto na rin naman tayo. And ayun, kumakain na yung batuta ko. Ayan, so pagdating namin kasi kanina, nakatulog si Zion sa biyahe. So yun, ginising din namin muna para kumain nga. Kasi pag ito guys ay, alam niyo na, mahaba ang tulog. Baka mahirapan kami mamaya. Para kasi syempre may pasok ulit bukas. So alanganin kung mamaya pa siya magigising, no? Kaya yun. So anyway pala guys, no. Wala, banggitin ko lang din itong namin, Google Nest namin. Ayan. So bali discontinued na siya sa apps ng Google kasi old version na siya. So Gen 1 at saka Gen 2 ata ay hindi na working. Doon sa apps lang naman. So ha? Ano ba muna yan? Ito kasi guys, ito yung control ng aming heater, no? So yan, nakaset siya ngayon sa 22. So pag kasi guys, yung use kasi nung sa apps namin sa phone, ito papakita ko sa inyo. So nako-control namin siya kahit sa labas. Pero ngayon, oo, wala na. Offline na siya sa apps namin. Pero dito, working naman siya. Parang ang mangyayari ay manual na lang siya. So, nag-iisip kami ni Emma kung bibili kami ng bago. So, nag-iisip kami ni Emma guys kung bibili kami ng bago. Pero ang magiging purpose lang naman talaga nun guys is pwede namin kontrolin sa phone itong heater nga na to. So, nakokontrol namin. Pwede namin siyang bago-baguhin. Pwede namin siyang schedule. So, mga ganun lang naman. So, yun lang naman yung parang kinaibahan niya pagka ito nga, dahil nga normal, na lang siya, parang normal lang yung mangyayari. So, mawawala lang yung sa apps namin sa cellphone. So, which is pinag-aaralan nga namin ni Emma or pinag-iisipan nga namin kung bibili kami ng ng panibagong Google Nest. Kasi medyo mahal din kasi guys yung yung Google Nest. Meron ako nakita na parang basic lang, nasa 179. Pero sale siya ngayon. 129 na lang siya. So, may less pa rin siyang $50. So, yan. So, po tayo dito. So, yun nga. Iniisip namin ni Emma kung bibili ba kami. Ang sabi ko nga kanina kay Emma, kung purpose lang naman natin ay para makontrol yung temperature nga, even na nasa labas tayo. So, parang hindi naman worth it. Kasi, working pa rin naman talaga siya. Kumbaga, stay na lang namin siya sa kung ano yung gusto naming temperature. Kunyari, 22. So, kahit lumabas kami ng bahay, nakafix siya sa 22. Kasi pagka sa apps namin kasi guys, once na na-detect niya na walang tao dito sa bahay, so nag-echo mode siya. So, yun yung kagandahan din naman kapag connected yung thermostat mo sa phone mo. So, yun nga. Tumingin kami kanina sa Best Buy. Meron akong may sa akin si Kuya. Pinoy yun. Actually, na-meet ko na rin siya before. Shoutout sa iyo, Kuya. Ayan, nanonood ng vlog natin yan eh. Siya yung parang may handle ng Google doon sa Best Buy. So, siya na yung nilapitan ko mismo. Nandun siya kanina. Tanong ko siya, sabi ko, available ba ito nga yung pinakita ko sa kanyang 129 sale. Sabi niya, ay, hindi yan eh. Sabi niya, parang third party yan. Kaya naka-sale lang ganyan 129. Pero sa amin, 179 yan. Tapos, may pinakita siya sa akin. Talaga, ang ganda nung Google Nest na yon. Nasa 379. Sabi ko na, okay, napakamahal na. Parang medyo mabigat na siya. Kasi nga, pero maganda naman daw talaga. Maganda yung features niya. So, mas high-tech siya. So, may sinasabi siya sa akin, pero hindi ko masyadong, alam niyo na, ma-absorb. Kasi medyo high-tech talaga. So, may nabanggit kasi sa akin si Kuya, yung about dun nga sa bagong Google Nest na yon. Parang automatic siya yung magse-set na ng temperature. Kunyari, malamig itong darating na week. So, siya yung magbibigay talaga ng tamang temperature sa loob ng bahay mo. Tapos, meron pa siyang sensor na kasama na maliit. Parang pwede mo ilagay sa basement mo. Kasi sabi niya sa akin kanina, kasi, kunyari, nakaset dito tulad dito sa amin is 22. Pwedeng etong floor lang na to yung 22 tapos yung basement malamig pa rin. So yun yung sinasabi niya sa amin. So parang ang sinusunod nitong aming Google Nest na to
is yung nandito daw sa level namin. So, ang kagandahan doon sa sensor na yon, so pag nilagay mo halimbawa sa basement yun, so once na na-detect niya na malamig doon, automatic aandar yung furnace namin. So, yun yung ganun yung ka-high-tech yung sinasabi niya sa akin kanina. Pero yun nga lang, ang bigat guys, parang 379. So, yun, pag uwi namin ni Emma, sabi ko sa kanya, baby, kailangan ba natin talagang mag-upgrade? Kasi, parang yun lang din naman yung habol namin kung sa apps nga lang. Ito, tinatanong ko nga siya, ano ba baby yung tingin mo? Research pa. Hindi ko alam kasi mga features. Kahit ako kasi... Tingnan mo, ask mo sila. Yun nga guys, no, paki-comment nga guys kung worth it ba na bumili or palitan namin tong Google Nest namin ng kahit hindi naman yung 379, kahit yung 129. Kumbaga, yun kasi yung parang gumagana sa apps ngayon. Kasi sa amin talaga guys, old style siya. So, nag-email sa amin ng Google Nest na hindi na raw supported ng apps yung itong gantong version na to. Tsaka baka yung dati may-ari may chance mag-reset or hindi? Hindi, wala naman. Wala namang subscription yan eh. Oo. So, yun lang talaga. Kasi nga, old model shop. Siyempre, negosyo yan. Ang gagawin ng Google, parang, old model na yan. So, itatanggalin kita sa apps. Para ang gagawin ng mga customer nila, bumili or mag-upgrade. No? Kaya nga kagabi nag-check ako sa marketplace. Ang dami nagbebenta na gantong model sa amin. Sabi ko, siguro nga, dahil nga na-stop na noong October 25 eh. So, yun, hindi na namin siya nakokontrol. Yun lang naman yung pagkakaiba talaga guys nung namin, itong Google Nest namin ngayon. So, iniisip nga namin kung magpapalit kami. Ayan. So, depende. Research muna kami and baka makatulong yung mga subscribers natin dyan. Ano ba sa tingin nyo guys, worth it ba na mag-upgrade kami or stay na lang sa ganyan? Kasi sayang din naman 129. Ano tingin mo? Hello. Siyempre, as much as possible, ayaw mo na gumastos. Pero kung kailangan naman sa bahay, we'll see. Siguro, give us 1 week to think. Para pag-isipan kung hindi bibili or bibilin yung 129 or yung 379. Kanina gusto niya nang bilhin yung 379. Kasi sabi ko kailangan sa bahay. Which is kailangan naman din talaga. Kumbaga, yun nga, may eco mode siya. Pero syempre, parang siya talaga, modern. Kasi may mga bahay din naman talaga na hindi naman kailangan ng Nest. Yung ganyan lang, yung iset mo lang sa bahay. Parang yung dati natin, no? Ang kagandahan lang talaga niyan, syempre, nakokontrol mo sa app. So, yun yung magpapamahal. So, kailangan ba sa buhay yun? Parang ganon. Pero syempre, with the development of technology, syempre may mga benefits din talaga yun kung kaya mong makontrol sa apps. Yes. Maganda rin kasi talaga yun, no? At least nakikita namin yung humidity rin ng bahay, no? Tapos, nalalaman namin. Yung fan din, pwede mo nang i-on doon sa apps. Yeah. Babaan mo yung temperature, taasan mo yung temperature, yung mga ganun. Yun nga lang din naman talaga yung maganda. Tapos nakikita mo kung gaano katagal umandar yung furnace mo para nakikita mo yung yung magiging cost. Yes. Yan in 1 month. So speaking of cost, ayan update natin yung another utility bill natin ngayon sa NMAX. Yes. So, nakatanggap na naman tayo ng bill. Siyempre, buwan-buwan yan. Yan, kakatapos lang natin sa $269, no? So, ngayon, magkano ba yung bill natin? Ang tingin niya, guys. For the past month. Like, I think September to beginning ng October yon. So, hindi pa gaano umaandar-andar yung furnace, no? Yes. Yan. Kasi, nag-start na kami pag heater, talaga yung lumamig yung panahon. Mga 2nd week, 3rd week ng October ba yun? Basta, parang pumalo ng -3 kasi yun. Oo. So, ngayon, medyo mura. Magkano ba siya? 200? Nasa $206 lang. So, kung kukumparahan mo, di ba, $269, bumaba siya. So, $206 na lang. Pero,
may doon may reason doon. Parang hindi pa namin kinakatuwa sa ngayon. Yes. So, bakit? Kasi nga, estimated yung reading niya. So, may ganun pala. So, may ganun na nangyayari sa NMAX. May month na, for example, due to certain reasons, hindi na-read yung meter mo. Kunwari, due to weather, walang tao, or nahirapan silang i-read daw yung meter. So, yung may mga several samples sila kung bakit nagiging estimated yung reading mo for the month. So, yung magiging bill mo for that month, kasi nga hindi nabasa yung meter, ay parang estimate nila based sa past namin na electricity, natural gas, and water use. So, actually, mas mababa pa ngayon, no? Kung i-average sana nila from 269, 206 lang. So kami, feel ko nag-worry, mamaya next month 400 na yan. Kasi babawiin siya Tsaka ngayon nga, gumagana na yung heater. Maya't maya kasi lumalamig na, nagma--2 na minsan. Pero guys, hindi na nag-snow. Parang once lang nag-snow. Once lang? Oo. So, yun yung haganan. Kasi nagto-throwback pa nga kami ng memories sa Facebook. 3 years ago, guys, nung dumating kami dito. May parang snow na. Kasi tsaka lumalabas sa Facebook natin. Oo, ang taas ng snow noon. Sabi ko, ano ba to? Epekto ng global warming. Sana kasi ganito na lang dito ang ganda ng weather pa. Although lumamig, syempre fall ngayon. Okay pa siya. Wala pang snow, diba? Yes. Yun. And then, yun nga, syempre, $206. Maliit yun, pero feel ko magre-reserve talaga kami ng budget for next month. Kung feeling ko rin. ma-read na nila yung aming like electricity, water and heat. Oo. Tsaka mas mataas na talaga dahil nga mas gumagamit na kami ng heat ngayon. So, yun yung mga like expenses talaga kapag kumuha ka na ng sarili mong bahay. Kasi dati, nung umuupa kami, wala kami. Basta inon namin yung heater namin. Ano na yun, buong araw na yun. Oo, tuloy-tuloy lang hanggat nasa bahay kami. Nag-off naman kami kapag papatay lang natin, aalis. At saka yung pag-feeling namin na sobrang init. Yun, off namin siya. Yun, 1 to sawa kasi, all in, yung renta namin, 1,900. So, may peace of mind kami. Ngayon, na kami, nagpe-pay attention sa gamit namin sa kuryente, sa mga ganyan, sa tubig. Kasi nga, bawat takbo talaga, babayaran namin. At saka yun pala guys, no, yung dishwasher namin, hindi mulit namin ginamit. Sinipag ako na maghugas na maghugas. Kasi dati, trinay talaga namin yung 1 month, no? Na puro ganito. Every other day, nagdi-dishwasher kami. Kasi parang wala namang effect, no? Hindi pa natin malaman nga kasi estimated ngayon. Kaya nga gusto namin i-observe. Although, ang dami pa naming yung pods pa, yung dishwashing liquid. So, gusto rin namin magamit yun. Siguro alternate. Depende talaga kung marami kaming hugasin ngayong araw or may bisita. Pero kasi pag may bisita, magpe-paper plate ka na. Ayun, syempre. So, bahala na. Pero kasi hindi naman namin dapat talaga hayaang matenga yung dishwashing. Kailangan daw gamitin mo rin siya paminsan-minsan. Baka mangalawang or masira, 'di ba? So dapat from time to time din. So pero lately parang buong buwan na yata kaming hindi nag-dishwashing. Matagal na. Yan, kasi pag kagamit, hugas kami na rin agad. Yan, para walang matambak. Ayaw green kasi namin na may natatambak. Ang hirap kasi sa tingnan at sentrong-sentro tong countertop. Hindi, tsaka yung kasi namin guys, lababo namin, maliit lang din kasi yung niya, pinaka-sink niya. Oo, di ba? So, ang hirap magtambak dito. Parang konting plato lang, parang feeling mo puno na agad. Pero okay lang yun. At least napipilitan ka maglinis. Kaysa itambak mo, di ba? Ayoko din naman na may tambak. So, yun ang mga kaganapan. Yan. We'll see. Observe namin. Within Tsaka, pero may friend kami, shout out kay Brother Mark. Oo nga. Yan, willing na tulungan kami sa pag-change. Kasi may mga wirings yan. Madali lang naman siya. Na-research ko na rin naman sa YouTube. May kulay-kulay yan. Tinanong ko rin si Kuya kanina. Sabi niya, kasi tinanong ko, Kuya, baka madali lang ba install? Oo, kasi 3 wire lang naman yan, sabi niya. Basta papatayin mo lang yung pinaka-main muna sa baba para hindi mag-short circuit, syempre. Which is, feeling ko kaya ko naman siyang gawin. Yan. So, yung app dyan, Nest? Google Nest. Nest. Tapos thermostat siya. Yes, thermostat. So, iba pa yung pang-control for humidity yung nasa taas.
So, ngayon pa lang kami natututo. Guys, sa totoo lang, nangangapa talaga kami ni Emma sa ngayon. Pero thankful kami sa mga gumagabay. Yan sila, Bro Mark, yung mga natatanungan namin. Sila Lawrence, yan, natatanong ako kay Arnold. Nagchat-chatting nga ako kahit sa subscriber. Yung mga nakaka-chat natin, yung nagtatrabaho sa HVAC, yan, shout out sa iyo. Bro, tapos kay Kuya Daniel, yung mga ganyan. Kaya pasensya na rin kung kay medyo makulit kami kasi talagang no idea kami guys sa ganito. Kasi sa Pilipinas wala naman tayong ganito, di ba? Kasi doon, easy maintenance lang. Wala ka namang winter doon na makaka-apekto sa bahay, sa gamit. Pero ngayon kasi kailangan careful ka sa pag-use mo ng bagay-bagay sa bahay dahil mamaya kapag may improper use yan, masira. And then, diba, additional expense yan para sa inyo. So, kaya yan, natututo kami. Maraming salamat din sa mga tips ninyo. Yes, oo. Yan, tuloy-tuloy lang. Nababasa namin yung mga messages nyo, comments, yan. Kaya, ay Diyos ko, sana hindi naman tumaas ang aming kuryente pag dumating yung next bill. Bakit? Kasi nga estimated. Kinakabahan ka na ba? Siguro, wag naman lumagpas ng 400 masyado. Kasi syempre, i-offset niya Feel ko dapat siguro ang range natin 250 nga. Pero ang akyat nga yan since gumagamit tayo ng heater. So, we'll see. Yan, update namin kayo guys, siguro next month pagka may bill na ulit tayo. Please comment nga guys sa baba kung kailangan ba namin mag-upgrade talaga or okay na ba yung ganyan. Kasi merong sale talaga $129 lang siya sa bilhin na Best Buy. Pero third party yun. Nag-iisip ako kung $129 or $379. Kasi gusto niya na bilhin yung $379 Sabi ko, pag-isipan muna natin. Kasi kung may features. Ewan ko, pero kung bibilin ba yung $379, makakatipid ba tayo sa kuryente o mas lalo siyang mag-generate ng heat kasi detect na siya ng malamig. Yan ang hindi ko masabi. Yun, kaya sabi ko nga, research pa kami. Para tingnan namin kung magiging worth it pa yung bibili namin. Kasi medyo mahal, $379 plus tax pa yun. Diba? Ganun talaga pag nasa homeowner, sagot mo lahat. So yun lang muna guys, siguro share namin sa inyo, no? Kasi kailangan muna natin pag-isipan ni Emma kasi medyo mabigat din talaga yun. Siyempre kailangan natin budgetin ng mga bagay-bagay. Yes. Ayan. So, nakaramdam na mag-e-end mag-e-end ang ating video, no? Yes, andyan na yung batuta na. Kamusta ang daycare mo? Tsaka daycare. Sayan. Good? Good? Did you play? Pakita mo sa kanila yung lunchbox mo, dali. May kasi siya guys, may lunchbox kasi siya. So dinala niya kanina. Ayun nilagyan niya ng pagkain niya ng food. Oo, cereal, ano pa yun nandun saya? Cookies, Oreo. Iba-iba. Galing nga, siya nag-ayos. Bread din. Bread. Nagdala din daw siya ng bread. Kinain mo lahat? Talaga? Ano? Okay. So yun guys, bago ko pala tapos itong vlog, ayan. So meron tayong store ng t-shirt, mug, cups, ano pa? Basta, nandiyan sa description guys. Yan, you can visit yung store. Yan, kapag may nagustuhan kayong mga items, pwedeng yung pamigay sa friends and relatives nyo. Ayan, lalo na ngayong magpapasko. Yan, you can may hoodie rin. Para mag-order na kayo at ma-printan kayo ng items na gusto nyo. So, nandiyan guys lahat, no? And ilalagay ko sa description. Click nyo lang yan. Tapos, add to cart nyo lang. Then, darating sa inyo yan, maximum mga 10 days. So, depende kasi guys kung saang lugar kayo, no? Pero kung local lang naman kayo, mabilis lang yan. Pero kung outside Canada kayo, ayan, so medyo matagal. So, mga 10 days yan bago dumating sa inyo. Depende yan guys sa volume din Ayan, alright? So, again guys, please support my store. And kasi dati talaga meron na ako nagka-problema lang. So, ito, binubuhay ko ulit siya ngayon. Okay. Alright? So, I think hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming channel. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace! I want to do it. Bye! I can't.